education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga! It's a beautiful Friday morning! Weekend Friday! na! Happy Friday, na everybody! talaga! Let's jump for joy! Naku, ito talaga yung pinaka-araw na hinihintay ko talaga. Di ba sabi ko nga, favorite day ko talagang Friday. Ako din. Kayo ba, favorite day nyo rin ang Friday? Ako, Friday! Friday! Talaga. Nauutal na nga ako eh. Oo nga! So, kamusta po ang inyong umaga? Sana po kayo po ay kumakain na ng masarap na almusal. Ayan. Di ba Ano almusal mo ka ngayon? ba? Corny? Ano? Pandesal? Pandelitos pa nga. Kasi ang liit-liit. Ano pandelito? That's the brand eh. They call it Pandelitos. They buy it in somewhere sa Mandaluyong. So, Ganyan super kaliit. Oo. Pero masarap siya. Parang bite, hindi, mga 2 bites. Siguro sa akin naman ba? Hindi siya yung normal na, di ba yung normally pandesal ganyan. Ito ganyan lang talaga, maliit talaga lang siya. Tapos masarap siya kasi ano siya, parang dense siya. Tapos ano naman pala? Siksik naman siksik, pala. oo. Tapos yung palaman ko lang kanina, peanut butter jelly. Parang I've been craving for peanut butter. Ganyan talaga eh, may Diba? mga May mga cravings ka. talaga eh. Tapos Oo. yung gusto ko yung peanut butter na chunky, yung may bits-bits ng Oo. mani. May mani-mani pa Oo, talaga. Ano tapos yung gusto mo, strawberry local jam. o imported? Yung ngayon kinakain ko is imported. May jelly din ba yan? May Yes, jelly. strawberry jam, di ba? Para P&J, di ba? Peanut butter and jelly. Eh, ikaw, parang hindi ka kumakain ng almusal. Nagkape ako. Kape. Ako may kape rin, pero syempre. pagkatapos ito, ayan, yung mga pabaon sa akin ni Kuya Dante. Oo, ayan, yan ang kinakain kakainin ko. mo. Kinakain ko sa Oo, sasakyan pala. nako, syempre ako looking forward ako sa lunch. Tapos Yun syempre, na naman ang ka-lunch mo ngayon. may may post-holiday get-together. Oh, grabe. di ba? Hindi pa rin. May bago namang holiday, may post-holiday pa rin. Ano ba yan? Talaga hindi talaga na, alam mo ang Pinoy talaga naghahanap ng parate ng rason para kumain, to get together. Parang bukas birthday ng aking favorite cameraman ni Rexy Boy. Wow. January 24. Pulang-pula ngayon si Rexy Kaya Boy. pala nakapula. Balita ko Oo. magpapapansit siya mamaya. Magpapapansit? Hindi, pero sa akin pa-burger yan. Pa-burger. Sa amin, pansit lang, pansit canton. Pwede na, Rex. Di ba? Si Rex ang pinakamabait, Ayan, pinakatahimik, hindi katulad ng isa. Aba, Sino? tinan mo, wala na naman si Timbong. Si Ryan ba yan? So, binuuna natin ang pangalan? Ito yung kapatid, yung kapatid na gwapo rin. Kapatid ba niya Oo, yan? si Vice. Di ba? Hindi nga magkapatid talaga sila. Kapatid talaga sila. Pero yung nasa gitna ang pinakapogi, si Joey. Di ba? Siyempre. Alam mo, dito requirement, pag cameraman ka, dapat unang-una, gwapo ka. Tama. Pangalawa lang yung magaling ka mag-camera. Pero napansin ko sa kanila, matikas yung mga katawan nila. Di ba? Naku, mga kabulin niya ng mga chicks, pero lahat yan taken na. Ganun ba? Oo, di ba may mga asawa na kayo? Di ba? Ayan, mga Yung iba mga asawa na. mag-aasawa pa lang. Anyway, it's a beautiful Friday morning. Kami ni Ricky looking forward kasi 3 issues pa rin ang tatalakayin natin. Kung gaano kasiksik yung pandesal mo, siksik Kung din gaano yung ating kasiksik, usapan. pero light-lightan. Meron pa rin tayong mga medyo semi-heavy. Semi-heavy. Mid. Ayan. At saka today pala, milestone. Sabi ko sa'yo, may mga ikakasal pa lang. Oo nga, mamayang hapon, ang nag-iisang pambansang reliever ng Net25. Walang iba kung hindi si Wedgie Boy. Si Ayan, Wedge Kudiamat. Ano pangalan na magiging misis niya? Ano pangalan? Tracy? Tracy. Ano? Trixie. Tracy, may panon ka pa para umatras. Ano oras ba yung kasal niya? Alam Alam ba, ko mamayang hapon. inimbitahan ako para kumanta dapat. Oo, kakanta ka? Talaga? Seryoso? Talaga walang budget? Ako pa yung magbabayad. Nung nalaman ko, ako pa yung pagbabayaran ni Wedgie para lang kumanta. Sabi ko, di bali na lang, busy ako. Wow! Alam mo, Tracy, bibigyan kita. Padalan nga natin, magpa-shopping ka na nga, helmet, baka sakali pa. Para hindi mauntog si Tracy. Hindi, pero Wedgie Boy, pataos puso, sincerely, I am congratulating you and my best wishes to Tracy. Best wishes talaga. Best wishes talaga. Good luck talaga sa iyo, Tracy. Oy, pero
pero napakabait ni Tracy, ha? Akala ko sasabihin mo si Hindi, Tracy. Ay, tingnan mo nga, papakasalan nga si Wedge. Oo nga. Oo nga. Hindi, mabait naman si, Ay, si super Wedge. bait. Lalo na pag siya yung nagre-reliebo pag wala ka. Oo. O, di ba? Thank you, Wedge. Naasahan natin si Oy, Wedge pero Boy. minsan nagre-reliebo rin ako sa Saturdays niya, ha? Oh, talaga. Give and take. Oh, Kind of give and friendship. take. Okay, anyway, mga suki, mga viewers at listeners, kayo ba'y nakikinig pa rin sa amin sa Radyo Agila 1062? 1062. Kaya mo ba sabihin yun? Radyo Agila 1062. Love na love ko yan eh. Radyo Agila 1062 sa inyong talapihitan. Talapihitan? May ganun ba sa Jovi? Ay, ito, Jojo. Join me, yung dial, di ba? Pag analog. Talapihitan pala yun. Talapihitan, oo, yung dial, di ba? Yung mga analog na mga Oo. radyo, yung pipihit-pihit ka, tapos kung may antena yun, eh, kailangan Oo. mo pang transistor radio nga, yung kailangan mo pang ipihit-pihit yung yung antena. Ganon. Oh, di ba? Diba? Ang dami mong Old baon na style. yung patpi, ha? Oo, alam mo naman ako. Tapos merong baterya yan, di ba? Tapos yung mga manual nga, yung ginaganyan-ganyan Oh, grabe ka naman. Meron pa bang gano'n? Wala na yata ganon. Natandaan mo dati kay Ernie Baron? Ano? Yung kanyang, Ernie Baron na... Oo, binigyan Ay, niya ako antena! dati, bago ako dun dati sa Ako makikita mo yung mga opisina. tao, di ba? Nandun sila sa mga bubong nila, Oo. tapos pumipihit-pihit. Ay, ginawa ko yun. Pinihit-pihit ko yung magic ano niya. Yung kanyang Ernie Baron antena. Oo, yan. Oo, wala na. Nakakamiss si Ernie Baron. Binigyan pa niya ako ng jacket niya. Hindi pa namimigay si Willie Revilla may dati ng jacket. Binigyan na niya ako ng jacket. Okay. Ay, tama na. Tama na. Di mo, alas 8 gis na. Ayan na, Pero oo kasi nga. nga, masayang-masaya kami ni Ricky na sinamahan niyo kami buong linggo. Monday to Friday. Sana complete ang attendance ninyo. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Marami kayong pa rin matututunan. Kaya, umpisa na natin mga maganda nating balita. Number 1, ano yung mga makakwento natin? Oh, ito naman, mga plantito. At naging plantito ka ba? Plantita? Plantita? Ikaw, alam ko, ikaw plantita ka ba? Ay, sinubukan ko nung pandemic. Kaya ako lang rin. biglang, nung nagbubungkal ako ng lupa, Oo. nagulat ako. Oo. May mga ganun anong tawag doon? Uod. Uod pala. Nashock ako, natakot ako. Sabi ng mga anak ko, Ma'am, Oo. ganyan talaga. That's how you plant. May ibig naman. sabihin, mataba ang lupa. Mataba, correct. Lalo na pag mataba yung uod, ibig Oo. sabihin very rich. Yung yung lupa, di ba? Oo, Ako rin nung pandemya rin, syempre Nag-succeed sinubukan ka ba? ko. Hindi, talagang imbis na I have a green thumb, I have a black thumb. Lahat sila patay. It's that thought that counts. Pero It's ito, that thought, oo. para sa mga plantito at plantita, sa mga farmers na nagtatanim at nag-harvest po ngayon, sa mga nanay na kasalukuyang naglilinis ng bahay, naglalaba, isang napakasaganang umaga po sa inyo. Yan, sana po, ako ngayon talaga, maski na nakatira ako sa condo kasi, buti na lang may kasambahay, she has a green thumb. So sinusubukan niya magtanim ng bawang, kamatis. Sa loob ng kondo, pwede pa. Yeah, kasi I have a Oo. terrace I have a Ay, small maganda. terrace. Oo. So, doon talaga siya nagtatanim. So, may mga spots kami. Ano ito, Neri? Ma'am, ano yan? Bawang. Sige, good luck. Ano ito? Tumutubo? Nakikita ko may green, may mga leaves, pero wala pa yung bulb. Diba? Kamatis, nakita ko na minsan may gumagapang na. Kalamansi meron, sili meron. Yung mga madali lang itanim. Kaya kailangan, maski na papaano tayo para maging sufficient, ano tawag? Self-sufficient. Food security natin, yan, maski yan. na papaano, meron tayong dapat tanim. Lalo na kung ikaw ay nakatira sa isang bahay na may hardin, o yung kapitbahay, yung kapitbahay mo, empty lot. Di ba? tama. Magtanim-tanim ka na doon para at least makatipid-tipid ka sa gulay. Na minsan ang gulay, mas mataas Actually, pa. bakit ganun? Mas Kaya mahal nga. na maging healthy ngayon, ano? Oo. Mas mahal na kumain na mas mga healthy Diba? food ka parang yung gulay. Like sili, 1,200 daw umabot. Ay, nag-grocery ako kahapon. Oo. Ang mahal na pala Mahal ngayon na lahat. talaga, Kasi mahal usually talaga. kasambahay ko yung namimili. Ay, ako hindi. Lalo na pagkasama ko yung anak ko, si Paulo. Ay, yun, Nako, iba na yan. ayoko nang kasama yun talaga. Kasi parang parang yung unli race, yung kuha lang ng kuha. Sa akin, Hindi tumitingin. Diba? Anyway, okay. Ano pa yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga? Ano yung mga balita natin sa mga nasa social media, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop, sa inyong mga iPad. Ayan, tapos yung mga nakikinig po sa Radyo Agila 1062. Ayan. Lalo na yung mga chuper natin Mga chuper na nakikinig. Ingat po kayo dyan sa inyong biyahe. Naku, Ingat. traffic ngayon. Traffic dahil nga biyernes Oo. ngayon. Okay. Speaking of traffic. Speaking of traffic, dito
dito ako nagulat. Confirmed. Hindi lang Magugulat ka pa confirmed. ba? Confirmed po. Base po sa datos po ng TomTom. Ang cute ng pangalan Cute, yan. ano? TomTom Traffic Index 2025. Ang pinaka-traffic daw dito sa Pilipinas at sa Asia ay hindi ang Metro Manila. Hindi. Surprised ako dito. Oo. Kung hindi, ang Davao City. Ano, Oh, di ba? nakakagulat, ano? Nagulat ako, Davao City pala. Bilang pinaka-congested daw na lungsod dito sa ating bansa. At ang kanyang rango, number 12 out of 482 cities sa buong mundo. Can you imagine? diba? That's a top 20 yun. Oo. Ako, I thought, kung hindi Metro Manila, nagulat talaga ako na Davao. Akala ko, Cebu. Cebu. Pwede Correct, Cebu, di diba? ba? Sobrang When was the last na-traffic time you went to Davao ba? Davao siguro 2017 pa. Oh, ako rin medyo Oo, matagal-tagal na matagal-tagal na. Kaya hindi ko alam kung ano yung traffic situation dyan. Bakit kaya bigla? Baka siguro Search ba ng mga... sasakyan. Oo. Tapos siguro yung mga kalsada, maliliit pa rin. Oo, yung tama. makitid. Kaya talagang siguro tutukan. Pero, ayun, sana lumipat ang MMDA sa Davao. Eh di lalo tayong patay dito sa Hindi, Metro Manila. magkaroon sila ng subsidiary. Oh, pwede. Baka Di ba? naman, Imbis baka na naman. Metro Manila Development Authority, Davao Davao. naman. Oh, Yan. di ba? Oo. Metropolitan Authority. Okay. Ay. So, ayan po sa mga Davao ha. Lahat kayo po, mga motorista po dyan, magbaon kayo syempre ng maraming pasensya. Okay. Diba? Nakaka-shock ba? Oo, Yes. nakaka-shock ano? Shock! Shock na shock. Eh, ito naman po, kung may kakilala po kayong hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng final pay, may good news ang Department of Labor Ano and yung final Employment. pay? Oh. Yung halimbawa, nag-resign ka o Oh. tinanggal ka, so kailangan may final pay ka, di ba? Oh. Iniutos po kasi ng DOLE na dapat nang i-release ka agad-agad ng mga employer ang mga sahod at certificate of employment ng mga nag-resign na empleyado. Ito kasi usually ang tagal ng proseso. Kasi usually may mga clearance Oo, may yan. clearance. Oo. Hindi na raw pwedeng next week na lang ng Oh. next week. Oo, Ayan. dapat ibigay nyo na, lalo na pag cleared na. Pero in Oo. fairness naman to the employers, ayaw nila syempre ibigay kagad yung sahod mo kung hindi ka pa cleared. Oo. Kunyari, meron ka pang kailangan Utang. isole na, may utang ka. O kailangan mo isole yung stapler mo. Tama. Kailangan mo isole yung basurahan mo. Oo. No, this is a funny story ah. I have an office mate, di ba galing tayo pareho sa ABS. Oo. So, nag-resign na siya kasi magmamigrate sa Canada. Oo. So, naghumanga siya ng clearance. Hindi niya makuha ko yung clearance. Alam mo bakit? Stapler? Hindi. Dahil naka-attach sa kanya yung transmitter, yung torre. Paano naka-attach sa kanya? Because she was the executive secretary of Gabby Lopez. Ah. So, kilala mo naman, di ba, sa mga kumpanya, meron yan mga kumbaga, may mga, yun na nga, yung mga kagamitan mo na kailangan nasa pangalan mo. Ikaw ang responsible Wow. doon. So, siya, nakapangalan doon sa kanya, yung torre daw. Paano yan? Paano yan nakuha yung clearance niya? Medyo tumagal. Siguro, kinulit na niya yung boss niya. Sabi niya, Boss Gabi, palisin niyo na ako na sa akin. Unless, ibenta niya yung tore ng ABS, di ba? Okay. Anyway, speaking of Dole po, may dagdag pong good news po dito para sa ating mga kasambahay dito sa Metro Manila. Tulad ng mga, ito na nga, yung mga yaya, yung mga kusinera, yung mga hardinero, yung mga naglalaba, yung mga namamlansya, yung mga naglilinis, o basta mga kasambahay. Magandang balita po kasi po, meron kayong dagdag sweldo. Aba, may umento ang inyong minimum pay. Ng 800 pesos. May karagdagang 800 pesos po para sa minimum pay para simula sa buwan ng Pebrero, starting February 7. Okay. Ito po ay ayon sa bagong wage order na inaprobahan po ng Regional Wage Board para sa National Capital Region. Mula po sa dating 7,000. So mga kasambahay, dapat kayo po ay sumisweldo ng hindi bababa ng 7,000. Ngayon po, madadagdagan na po yan ng 800. So 7,800 na po ang minimum monthly wage po ng sahod po ng mga domestic workers sa NCR. Ang dagdag na ito ay ginawa para mas matugunan ang pangangailangan po ng ating mga manggagawa at kanilang pamilya kasama po ang pag-aaral ng sitwasyong pang-ekonomiya at kakayahan po ng mga employer. Kaya ang daming pumupunta dito sa NCR, sa Metro Manila. Akala nila na kasi siguro ang sweldo. sa mga ibang probinsya kasi magkano ang monthly minimum wage? Parang may 5,000,
'di ba? Pag nabasa mo, wow, 7,800, halos doble. Naengganyo ka, not knowing na kasi mas mataas talaga rin ang bilihin dito. Mataas ang bilihin, tapos yung diba, yung halimbawa, yung mga pamasahe nila, paano kung pamasahe, sila kung stay uuwi in, pa, diba? correct. Okay. Okay, ito naman ang ating super panalo news ngayong Biyernes para sa mga kababayan po natin na the struggle is real ang daing tuwing may early morning o late night trip sa PTEX. Diba, Pat P, gusto natin kapag maaga o gabi yung biyahe natin, iiwas tayo sa aberya, gusto natin ahead of time tayo. Pero ang siste, kapag mag-aantay ka ng biyahe mo, wala kang matambayan. Correct. Pag matagal lang yung kumbaga yung layover mo, kunya sa eroplano yan. Or kung kukuha ka ng connecting na bus, kunyari galing kang probinsya, Tacloban, pupunta ka ng Metro Manila, pupunta ka kasi sa South, 'di ba? Kunyari sa Lucena. Yung susunod na bus schedule is hours pa. So ang tagal, 'di ba, nang hintay. Ano gagawin mo? Diba? Correct. Ito ngayon, kaya good news po ito. Dahil ngayon meron na tayong tinatawag na Dormitos. Isang Japanese style capsule hotel mismo sa loob po ng terminal. Makikita yan sa second floor, malapit sa ticket booth 4. At nag-aalok ng simple pero komportableng pods na may kama, charging outlets at locker. Perfect para sa mga biherong may mahabang hintayan, late night and early morning trips. Bagamat shared ang bathrooms dyan sa pods, okay na rin. Importante, makapagpahinga na maayos. I like to share lang, like my son, he left late last night he's going to Uzbekistan. Wow! So, yeah, that son of mine. Anyway, he's now in Kuala Lumpur kasi doon siya kukuha ng connecting flight to go to Uzbekistan. So it's an 8-hour layover. Wow! So he was really planning to get a hotel airport room sa airport hotel. Fully booked lahat. Fully booked. So wala siyang mahigaan, So yung mga benches doon na lang siya humihiga. Tapos naghanap nga daw siya ngayon ng masahe, yung massage chairs para at least makapagpahinga. Kasi nga 8 hours, ang flight pa niya is later at 12:50. Kaya nga ang sakit ng katawan na niya. Sabi ko yan, ginusto mo yan. Ano ba meron sa Uzbekistan? He has friends there. Tapos because snow, magsiskiing ang aking anak. Diba? Sa Uzbekistan. Ang sarap naman ni Paolo. Baka naman pasalubong naman dyan ng snow. Nako, wala siyang pasalubong dahil syempre nagtitipid yung anak ko, wala siyang baggage, yung additional baggage. Ano ba siya, parang backpacker bang style niya? Ano lang siya yung, tawag doon, yung hand carry lang. So hanggang 7 kilos lang. Ang lamig doon. So yung jacket pa lang niya. Buti na lang, yung kanyang maleta, bago siya umalis kagabi, sabi niya, Ma'am, can you wait? Eksaktong 7 kilos. Ayun na masakit yung halimbawa pupunta ka sa winter. Alam mo naman, limitado yung mga bagahe. Alam pa sa Japan, meron silang rent. Rent your own clothes for the day while you're staying there. Kasi lalo na pag winter, di ba? Ang lamig-lamig. Tapos ayaw mo magbitbit na ng napakabigat na mga winter jacket, correct. Ayan, sa Japan may ganyan. Ewan ko lang kung talagang kumikita siya ngayon. Pero marami namang mga foreigners. Alam mo, sana lahat ng mga airports will have eventually yung dormitos. Kasi that's so practical. Super practical, lalo na pag mahaba talaga yung layover mo. Ito, PTEX lang to, PTEX ha? yan. Ito naman. Okay, ito naman, Ricky. Sa mga pupunta po dyan sa BGC ngayong weekend, ikaw magkwento nito dahil ikaw naka-experience nito. Siyempre, hindi ako makarelate. Ikaw na magkwento. Ito na isang gabi, nagpunta ako dyan sa BGC. Kasi dyan po nilabas ang pinakaunang portal. Ano yung sa portal? Pilipinas. Transparency portal? Akala ko nga, yung halimbawa, makikita ko siya, pwede ako mag-zoom. Pupunta na ako. Time travel? Portal, di ba? Hindi. Ano Pero siya? okay na rin siya. Kasi nagbukas na po ang global art installation na tinatawag na The Portal dyan sa BGC. Hindi yan prop sa pelikula, ha? Dahil totoo ito live. At bukas 24/7 sa 5th Avenue, Bonifacio High Street. So, ano nga ba ang portal? Isipin nyo to, naglalakad lang kayo sa BGC, tapos biglang may makikita kayong taong nasa kabilang panig na mundo, live na live. Ayan na, look at that. So what is it? It's like a TV? Parang Zoom siya siguro. Parang Zoom, oo. Nakikita ka, parang siguro parang FaceTime, Yeah, gano'n, nag-video call kayo. Correct, oo. Ang Manila Portal, ang Asia's first portal, ay isang real-time visual gateway na nag-uugnay sa Metro Manila at sa ibang bansa. Kaya sa may mga kamag-anak ng OFW sa mga lugar katulad ng Vilnius, Dublin, Philadelphia at Ipswich. Pwede kayong magkita-kita sa pamamagitan ng portal na yan dahil meron din silang portal. Ayan,
again, so hindi pili-pili pa rin yung mga bansa. Oo nga. Nung nagpunta ako dyan, ang nakita ko UK. UK. Oo. So, isa lang yung portal. So, Isa lang. iba-iba, yung kumbaga walang designated time. Kunyari Wala na nga eh. magiging sa Dublin. Oo. Walang ganon, Siguro hindi mo dapat alam. yung BGC maglabas. Oo, ng schedule. Miss Chai na in charge dyan. Sana Oo. maglabas Si ka Chai. ng schedule, para Oo. halimbawa makita mo. Nagtataka ako, sabi ko, bakit walang tao sa portal? Oo. Nung dumaan ako. Oh, yung pala. Nakita ko naman yung watawat ng United Kingdom. So I just assumed na nasa Oo. London ako. Nasa London Pero walang ka. tao. Walang tao. Maybe because of the time, the time Baka there. nagtatrabaho sila Oo, noon. oo. Eh, masubukan nga yan. Oo. Walang bayad. Walang bayad. Walang bayad. Oo, pero hindi ko rela. Sana malay mo. Oo. Eventually, di ba, akalain mo natin magkaka-cellphones tayo ngayon Yeah. 50 years ago. Yeah. Malay mo, someday, makita na natin yung sa Oo mga nga, no? sci-fi movies na pwede tayo talagang lumusot sa portal. Mag-time Tipid travel na sa kuryente. tayo. Oo. Tipid sa Hindi na tayo pamasahe. sasakay ng aeroplano, hindi na tayo magbabayad ng ticket. Gaganon ka Ganyan lang. na lang. Ay, nandiyan na ako. Wala ka ng travel tax. Wala nang travel tax sa 1,620. Okay, Miss Weather Girl, Friday na Friday ngayon. Anong asahan natin Kala ngayong ko gusto weekend? mo bigay ng Naku. ulat panahon. Hindi, ayoko. Ikaw na yan. I leave it to you. Ito naman ang status po ng panahon natin ngayon na itala nitong Huwebes sa Metro Manila. Ang pinakamalamig na temperatura Ooh. mula 2025 hanggang Yesterday? 2026. Ngayong panahon na northeast monsoon o amihan. Ayon sa pag-asa, bumaba sa 19.6 degrees Celsius ang temperatura na naitala sa Science Garden sa Quezon City mismo. Nasa 11 degrees Celsius ang Wow. naitalang temperatura kahapon sa Baguio City Ooh. na bumaba pa ngayong araw na nasa 10.6 degrees Celsius Oh, na lang. lamig. Oh, di ba? Oo. Ano gusto magbagyo ulit Ay, parang tayo? gusto ko magbagyo. Kumain na, humigop ng mainit na hot chocolate. Ayan, Di ba? oo. Tapos kumain ng vegan na longganisa. Yung Baguio Ang sarap longganisa yan. nila. Oo, Naku, yan. sarap-sarap. Naku talaga. So ano pa rin, sweater season pa rin tayo. Lalo na Sobra. dyan, syempre sa Baguio. Oo. Hindi lang sweater, baka jacket. Ay, naka-jacket sila. Ang forma nila nung huli ako pumunta dyan 2 weeks Talaga? ago. Grabe, oo. Oo, okay. Nakita mo talaga yung mga windbreaker nila. Wow! Ito po, ang kalapit naman na Baguio, ng Baguio na Trinidad Benguet ay nakaranas ng temperatura na 12 degrees yesterday. Nakapagtala naman sa iba pang lugar ang temperaturang mas mababa sa 20 degrees. Kabilang na dyan ang Basco, Batanes, Tanay, Rizal, Malay-Balay City, Bukidnon, San Ildefonso, Bulacan, Tuguegarao City na usually Oo, napakainit init dyan, di ba? Valley yan eh, oo. Cagayan ulit. Sinait, Ilocos Sur, Kasiguran, Aurora Baler, Aurora Abukay, Bataan, Clark, Pampanga, Science City of Muñoz at Nueva Ecija. Nauna na pong sinasabi ng pag-asa na maaaring bumaba ang temperatura sa mga bulubunduking lugar ng Luzon hanggang 7.5 Wow. degrees Celsius. Aba? Aba, Talaga? ang lamig niya Hindi na ko pa yun 7.5. Oo. Yeah, oo. Ngayong Enero at 9.2 degrees sa Pebrero sa kasagsagan ng panahon ng amihan. Inaasahang magtatapos ang panahon ng amihan sa unang bahagi ng Marso. Sa kasaysayan, nasa 6.3 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang naitala sa bansa na naobserbahan sa Baguio City. Ito, Wow. noong January 18 pa, 1961. Para sa ating weather ngayong araw, magdadala ang amihan na maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon at Oriental Mindoro. Habang makararanas po na maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang mahinang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Haba ng Oo weather nga, update grabe ngayon. ang update natin kasi weekend na, baka Weekend mamiss na, nila. oo nga. Makararanas po ng maximum temperature na 29 degrees or 29.6 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon at lulubog ito humaba na naman ang ating gabi mamayang 5:51 p.m. Sobrang lamig ng panahon ngayon kaya enjoy natin ito pero dapat lagi mag-ingat at uminom ng maraming tubig at Yes. vitamina dahil uso rin ang ubo at sipon. Correct. O yan ha. Sana talaga all year round amihan para malamig. Lagot ako yan. Okay, at ang ating, yan ang ating Yan. chiching. Sa batay po sa post po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nako, nagsara po ang piso kontra dolyar sa halagang 59 pesos and 16 centavos. Lumakas, yay, yay, yay. O, di ba? May paglakas po ng 29 centavos po ang linakas po ng ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan noong Miyerkules sa halagang 59 pesos and 45 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang
ang mga currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 69 pesos and 31 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 60 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 81 centavos. Ang source, Bangko Sentral ng Pilipinas. At para sa ating mga motorista, because today is Friday, alam naman, sinasabihan na namin kayo, inaabiso namin kayo kung ano yung magiging galawan ng produktong petrolyo sa Tuesday, sa Martes. Nako, mix-mix na naman to. Bad news po para sa ating mga motorista na gumagamit po ng diesel. Bakit? Aray ko Ito po, sa pagtataya po ng Department of Energy, ayun po, ang kanilang estimate po for next Tuesday, ang diesel po ay aakyat po ng 80 centavos. Ang gasoline, ang may rollback po na 50 centavos. 5 centavos yata. 5 centavos ba? Napakaliit naman. Ay, shucks. Oo, 5 centavos, sorry. 5 Mararamdaman ba centavos. natin to? Oo naman. Diyos ko, parang tinga Ano talaga. yan? Kiniliti lang tayo, Patpi. Oo nga. At ang kerosene, aakyat rin po ng 45 centavos po kada litro. So, mix-mix. So, ang gasolina, 5 sentimo ang ibababa. Hindi nyo na rin naman yan. Kung kayo ay, kung ang inyong tangke ay medyo malaki, sabihin natin 30 liters. May piso ako may 1 peso, 50 centavos kayong matitipid. Di ba? So, posible rin daw tumaas po ang presyo ng ating mga gasolina, imbis pa nga daw mag-rollback kasi epekto pa rin daw ito ng geopolitical tension sa Iran at Venezuela. Akala naman natin bababa na yung presyo, hindi pala Diba? tataas. Well, bumaba yung presyo ng gasolina. 5 centavos! Thank you very much! Okay, 3 issues pa rin po tayo. Tino mo, nadapa dahil nga sa 5 sentimo, parang, Binalita pa! Binalita pa! Okay, Ricky, ano issue number 1 natin? Ito po, dahil nga sinasabi natin na, di ba, ang sarap matulog, ang sarap Yes. mahiga lagi sa kama dahil sa lamig ng panahon. Oo. Aba, may tinatawag na bed rotting. Naku, Pero alam ko hindi, yan. hindi ito yung dahil sa panahon Nabubulok. lang, ha? Oo, at alam ba sinabi sa akin ng mga anak ko one time, Oo. Mom, you're marinating in bed. Marinating. Marinating. Parang feeling ko chicken ako doon. O Karne. Dahil ito naman po, may usong term ngayon, Pati, ha? Yeah. Bed rotting. Yes. Bed rotting ay isang self-care trend kung saan sinasadya ang matagal na pananatili sa kama bilang pahinga mula sa stress, lalo na para sa mga Gen Z. Maaari itong makatulong pansamantala sa mental reset and stress relief kung ginagawa ng bihira at may hangganan. Pero Yes. kapag sobra-sobra na at palagi, maaari itong maging senyales o magpalala ng depresyon, anxiety, and unhealthy habits katulad ng kawalan ng galaw at disrupted na pagtulog. oo. Aralin po nga natin ito kung ano ba yung bed rotting at bakit ito sumikat sa Gen Z. Makakasama po natin mamaya isang kilalang clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia. Yeah, makakausap natin si Doktora. I first heard about that through my daughter. Talaga? Sabi ko, what are your plans this weekend? Are you going out tomorrow, Saturday? No, I'm rotting at home. Ay, sabi ko, rotting at home? Talaga? Sabi niya, yeah, I don't want. Parang gusto lang niya, chill lang siya, doon lang siya sa kwarto, magkukulok, Oo. kakain. Yun na nga, tama, eksakto. Eating in bed, tapos yung laptop or magla-laptop, manunod ng TV. Oo. Diba? Yun, tapos matutulog in between. Kasi parang sabi niya, I'm so stressed the whole week, Monday to Friday. So Oo. gusto lang niya, yun nga, mag-reset, Oo. magpahinga. So ginagaya ko na siya. So, Mom, what are you doing this weekend? Oh, I'm rotting in bed. Buti pala mas kaaya-aya yung tawag sa akin ng anak ko, marinating in bed. Marinating, oo. Uy, pero bakit panahon naman natin, ginagawa na natin Oo yun nga, ah. pero alam mo naman yung mga Gen Z, lagi silang nakakahanap ng mga terms. Oo. Terminologies, no? Tayo, magpapahinga lang ako. Oo, Wala akong diba? budget, sa bahay na lang ako. Ayan Wala pang sweldo. Di ba gusto nila tayo mag-google na mag-google kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga bagong terminong ito. Okay, ang issue number 2 naman po natin, alisin na po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, o ang CICC, ang nationwide ban dito po sa artificial intelligence na chatbot, ang Grok. Ikaw ba, alam mo rin to? Grok. Grok, oo. Kasunod ito po ng pangako po ng developer, itong XAI, na tugunan ang issue sa sexualized AI deepfakes. Nako, kasi parang ito, namamanipulate nila, di ba? Mga, kunyari, mga artista, biglang hubad-hubad na. Hindi naman pa syempre talaga sila. So, kaya pinagbawal yan ng CI, ng cybercrime development. Pero, para nakipag-usap-usap na sila dito nga sa developer,
dito sa XAI, ayan, parang may mga safeguards na silang ilalagay para makabalik dito. So pag-uusapan po natin yan at makakausap syempre po natin ang ating suke, si Yusek Aboy Paraiso. Siya po ang Acting Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Issue number 2. So sa mga mahilig sa mga AI, ayan, makinig kayo. Yan, issue number 3 po natin. Plano na nga ng Kamara ang magsagawa ng reforma sa curriculum ng senior high school. Kabilang ang pagbabawas ng bilang ng mga core subjects, pagpapalawak ng mga electives at pagpapalakas ng mga technical, vocational na kredensyal. Alamin natin ang kung anong planong ito at makatutulong o magpapagulo lang ba dahil ang daming reforma na gustong gawin sa senior high school. Tanungin po natin mamaya si Hannibal Camua, ang PBED Executive Director. Yan po ang issue number 3 natin sa mga senior high school students. Ang dami daw nilang subjects, kaya dapat bawasan na daw. Parang gusto 5 subjects na lang. Iniisip ko, bakit nung nasa high school ako, parang ang dami subjects. Tapos ngayon, why are the kids having it so easy now? Yan ang tatanong ko talaga. Sige. Parang unfair. Parang unfair. Parang nung nasa high school ako, parang daming subjects. Okay, bago tayo commercial break, Ricky, ano ang ating question of the day? Siyempre, napag-usapan na nga po natin yung bed rotting. Ano ang bed rotting at bakit ito sumikat sa Gen Z? Mag-comment lamang sa aming Facebook account. Hanapin lamang ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Anong bed rotting para sa inyo? Nabubulok? Okay. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and Alas 8:37 na po ng umaga, silipin na natin po ang mga may na balita ngayong Friday, January 23, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, 2 impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi tinanggap ng tanggapan ng House Secretary General. Senator J.V. Ejercito sinampahan ng ethics complaint. Sabi po ni Secretary John Vic Remulla, iginit po niya na hindi maaring tumanggap si Nicolas Torre ng sweldo mula sa PNP habang nagsisilbi siya sa ibang ahensya. Pati Donga naniniwalang posible na sa Cambodia o Thailand na si Atong Ang. At para sa ating world news, Canadian Prime Minister Carney binatikos ang paghahari ng Estados Unidos. Donald Trump ipinamukhang nabubuhay ang Canada dahil sa Amerika. Army Assistant Detachment Commander sa Rizal patay sa pamamaril, 3 suspect arestado. At para sa ating showbiz pasilip, pa-video greetings po sa mga celebrity, ipinagbabawal na. Ganon? Okay, at ang oras, alas 8:38 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng ating mga headlines. Tinangkang maghain po ng grupo ni na dating Bayan Muna Representative Teddy Casino at Nery Colmenares at ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at dating Congressman Mike Defensor ng ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinala po ang mga naturang reklamo kahapon sa tanggapan po ng House Secretary General pero hindi ito tinanggap dahil wala umano si Secretary General Cheloy Garafil para formal na tanggapin ang mga ito. Natukoy na nasa Taiwan ito para tumanggap daw ng isang parangal. Tungkulin po ni Garafil bilang House Secretary General ang tumanggap po ng mga beripikado at inendorsong impeachment complaint at agad na ipasa ito sa Office of the Speaker. Dismayado ang mga naghain po ng mga reklamo. Giit nila, hindi nila kasalanan na walang Secretary General sa kanyang opisina. Alinsunod nila sa konstitusyon, sapat nang ihain ang reklamo sa opisina ng Secretary General. Narito po ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Tinig pa yan ni dating Congressman Mike Defensor. Matapos hindi man naipatala ang kanilang reklamo, nagsagawa po ng press conference sina former Governor Chavit Singson at former Congressman Mike Defensor para tuligsain ang malawakang korupsyon sa Administrasyong Marcos. Narito naman po ang pahayag ni dating Governor Chavit Singson. Mahiya kayo, puro
Palpak at Guni-Guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita. Kagaling ko lang doon. Puro Palpak at Ghost Project. Nasa Ilocos Norte, wala, probinsya niya. Tinig po yan ni former Governor Chavit Singson. Naipasa na po ni Cheloy Garafil ang unang impeachment complaint na inihain po ng pribadong abogado na si Andre De Jesus sa tanggapan po ni Speaker Boji D. Hudyat po na nagsimula na ang panloob na proseso sa pagtalakay ng mga impeachment case sa Kamara. Sa Malacanang, pinaninindigan naman po ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na walang nagawang anumang impeachable offense ang Pangulo. Samantala, natanong po si Jose Castro kung may pag-aari ba si Pangulong Marcos sa Forbes Park sa Makati. Natanong ito dahil po rin sa pagkakatalakay sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa isang mansyon sa number 30 Tamarind Road sa Forbes Park na inuugnay kay dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ayon po kay Jose Claire Castro, wala silang impormasyon kung may pag-aari ba ang Pangulo sa Forbes Park. Nagbigay rin po ng update si Jose Claire Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulo matapos mabalita na nagpa-ospital ito. Nilinaw po ni Jose Castro na sumilalim nga sa medical observation ng Pangulo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Kalauunay, naglabas po ang Presidential Communications Office kung saan si Pangulong Marcos na umano ang nagsabi na meron daw siyang diverticulitis. Pamamaga ito ng mga bahagi ng large intestine na karaniwan sa mga nasa edad 50 pataas. Karaniwang sintomas nito ang pananakit ng tiyan. Narito po ang pahayag ng ating Pangulo. Apparently, and I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo'y mawala sa pwesto? Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Yan po ang tinig po ni PBBM at mukhang kay Jose Claire Castro siya yung nagtatanong. No? Pero diverticulitis nga, tama nga siya, that's very common sa mga 50 and above who are highly stressed. Kasi di ba sabi ko, if you're really stressed, ang unang tumatama talaga sa'yo yung tiyan mo. Doon talaga, kaya marami may GERD, may diverticulitis, may acid reflux. Yan, kaya pag kayo po indicative of stress, ano? Yes, stress. Ang tiyan po talaga. Ako naman, malaki lang ang tiyan. Ricky! Ito naman po, sa iba pang balita, sinampahan ng ethics complaint ng isang abogado, si Senator J.V. Ejercito, dahil umano sa kabiguan nitong umaksyon sa nakabinbing ethics complaint laban kay dating Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Attorney Marvin Aceron, hindi inaksyonan ng chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang reklamong inihain laban kay Escudero noong October 2025. Inireklamo si Escudero kaugnay ng 30 million pesos na campaign donation mula sa kontraktor na si Lawrence Lubiano. Inakusahan niya si Ejercito ng gross neglect of constitutional duty. Ayon naman kay Ejercito, hindi pa tuluyang nabubuo ang Ethics Committee at naging abala ang Senado sa mga deliberasyon sa budget. Tiniyak niyang aaksyonan ng Ethics Committee ang nakabimbing reklamo laban kay Escudero. Samantala, nanindigan si Navotas Representative Toby Tiangco na dapat lamang papanagutin ang lahat na may kinalaman sa iba't ibang isyung kinakaharap ng bansa. Tugon niya ito nang tanungin siya ukol sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang inaasahang muling paghahain din ng reklamo laban naman kay Vice Presidente Sara Duterte. Napapaisip lamang umano si Tiangco kung may moral ascendancy ba ang Kamara de Representantes na hawakan ng impeachment complaint. Tungkulin anya ito ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon, subalit may moral authority nga ba ang kapulungan para dito gayong nadadawit din ang ilang miyembro nito sa mga iskandalong may kinalaman sa korupsyon? Kaugnay naman ng mga kasong may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Sinabi ni Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang na sa Sablayan Prison ang penal farm sa Mindoro Occidental idedetine ang mga personalidad na mahahatulang nagkasala. Ayon kay Catapang, ginagawa na umanong Supermax facility para sa mga high-profile criminals ang Sablayan.
Kaugnay anya ito ng plano para ibsan ang pagsisikip sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Very interesting. At ang oras, alas 8:45 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya via Zoom si Dr. Camille Garcia, ang ating clinical psychologist. Magandang umaga po, Dr. Camille. Welcome back to ASPN and Happy New Year! Morning, Doc. Ay, happy New Year and good morning. Dapat pala kahapon ako nandiyan ako sana eh. Oh. Isa sa studio eh. Oh, sayang. Oo, next time we'll have you dito sa studio. Pero Dr. Oo nga. Camille, napatawag kami kasi meron na naman kaming bagong narinig ng mga buzzwords sa mga anak namin. Pareho kami ni Ricky, may mga Gen Z ng mga anak. Bed rotting. At sinasabi nila, magandang naman daw ito. Hindi daw, kasi when you say rat, nabubulok eh. Pero apparently, bed rotting is positive. So maybe you can tell us, our viewers, what is bed rotting ba talaga in the context of the Gen Zers? Okay, in the context na kasi actually na-popularize ito sa TikTok eh. So siguro dapat nilang maintindihan na hindi ito talaga yung sabihin mo na nakahiga ka at hanggang mabulok ka dun sa higaan mo, no? It's one way para sabihin natin na talagang yung nandun ka sa kama mo and then at the same time, yun, parang matagal ka dun sa loob ng kwarto mo. Pero it doesn't necessarily mean na all throughout napaka-negatibo ng dating nun. In fact, pag titignan mo siya, may positive aspect itong bed rotting na sinasabi. Oo. Oo. So yun yung siguro dapat nating tignan na makakatulong, lalo na sa mga Gen Z ngayon na sobrang andaming mga stressors. Ang tingin nila na maraming stressors Ang tingin nila. sila para sabihin nila na sila ay nagkakaroon ng anxiety or kung ano pa man. Oo. Parang gano'n. So, Doc, are you saying now, di ba, kasi lahat naman tayo, sabi mo nga, sa tingin nila. Pero lahat naman yata ng henerasyon na pagdaanan, lahat ng stress, di ba? So, are you saying po yung bed rotting po is indicative na medyo mas soft po ang henerasyon ngayon? Kasi they even came up with the term. Tayo naman dati, sabi nga namin ni Pat. Magpapahinga lang. Itutulog ko lang yan. Gusto ko lang magpahinga. Yan, petics lang sa Tama, bahay. tama. Ganyan, mas open lang po ba sila sa kanilang mga nararamdaman? Kasi maybe our generation, hindi tayo aware dati na stress tayo. Okay, siguro kasi unang-una, no, lahat halos ng mga Gen Z, isa sa kanilang mga sabihin na natin, naging tatak na characteristic, magkaroon ng mental health awareness. And when you talk of bed rot, ang unang sasabihin nila, stress relief ito. Nakakatulong ito para matanggal yung stress ko. Tapos, hindi ka ba natutuwa ka, mami? Kasi imbis na FOMO, JOMO siya, joy of missing out. Ibig sabihin, mas gusto JOMO. kong relax. Joy of missing out. So meaning to say, mas nare-relax ako dito, hindi ako lumalabas. Ayaw mo ba nun? Hindi siya gumigimik. Mga tipong mga ganon. At the same time, siguro isa pa rin benepisyo niya is yung the fact na talagang yung relaxation na nangyayari dito, umaabot siya sa punto na talagang magiging beneficial siya. Halimbawa, the following day is Monday, mas makakapagtrabaho siya or mas magiging aktibo siya sa eskwelahan, yung mga tipong ganon. Oo. So, pero Pero, Dr. syempre, may negative side yun. Okay, ano yung negative side? Yun nga tatanungin ko rin di ba? Kasi parang okay lang ba talaga nakakulong sila? Kunyari yung weekend, Saturday, Sunday, walang labasan na ba yan? Ano yung mga negative aspects? Kung ikaw ay isang magulang, parang sumusobra yata na to sa bed rotting, hindi lang bed rotting, parang papunta na yata sa Depression? Oo, sa depression, Ayun, siguro anxiety. nga, no, parang Pat Pinot Doc, no? Ayun, tanong natin, ano yung threshold? Ilang oras ba? Gano'ng katagal bago masabing Yes. negative na? Okay, di ba pag natutulog tayo, the most is 8 hours. Pero pag sinabi mong almost more than 75% nasa kama ka, pero medyo meron ng depresya yan. Dahil kasi ibig sabihin, baka ito kino-cover up lang yung depression na nararamdaman na isang tao, na alam naman natin na pag nag-isolate ang isang tao at the same time palaging nasa kama lang na parang potato couch na walang ginagawa, there's a tendency na
nag-uumpisa na yung mga possibility for depressive symptoms. Second, ito yung pagkakataon na tignan mo maigi kung ginagawa ang physical hygiene. Baka mamaya hindi naliligo, hindi man lang nagbe-brush ng ngipin, o talagang wala siyang ginagawa na 3 araw nang yun lang ang suot na pati underwears, hindi nagpapalit. So medyo talagang kinakailangan, yun yung tignan natin maigi. Kasi pag nakita mo na ayaw maligo, isa yun sa mga factors ng depression yung hindi naliligo for 2 days, 3 days, yung mga tipo ganyan. So extreme, no? So it's okay that they stay in their rooms, they stay in bed, pero dapat naman, siguro naman tumatayo para lumabas, para kumuha ng pagkain, maligo man lang, magsipilyo. Otherwise, sabi nyo nga, 75% medyo matagal na po yun. Is that something that you should be alarmed na, pag more than 75%? Oo, kasi pag sinabi mong 75%, more or less, nasa 16 hours na nasa kwarto at nakahiga lang. So siguro naman kahit na sinong tao, pagdating ng 16 hours na nasa higaan lang, di ba, ang yung mga nasa ospital nga, hirap na hirap, gusto itinatayo yung bed nila. Di ba, kung ba, pupunta sa left, yung mismo pag hindi yung mga mismong mga bedridden talaga, di ba, tinatali-talikod sila, gano'n, para hindi umabot sa punto na magkaroon ng bed sores. Pero sila talaga, definitely, gusto lang talaga nakahiga na walang ginagawa. Parang gano'n. Or kaya, may mga pagkakataon na, kaya nga sinasabi nila, parang stress, nire-relax nila yung sarili nila na hindi mo rin alam ang ginagawa. Kasi usually, pag when you do bed rotting, sa kwarto. Mga ganon. So this gusto madilim. Gusto madilim. Gusto madilim. So this is kumbaga ito po ay kumbaga popular sa mga Gen Z. Sa mga boomers, sa mga Gen X, is this something also that we also should do once in a while or regularly? Kasi kung kami ni Ricky, mga mga Gen X kami, ito pag kami ba ay mag-bed rotting, okay lang ba o hindi ito karaniwan pagdating po sa ating age bracket? Okay, usually kasi tayo may mga pagkakataon na kuminsan, lalo na pag matindi ang trabaho, 4 to 5 hours lang natutulog, meron tayong tinatawag na sleep debt. Ibig sabihin, kulang yung tulog natin. So pagdating ng weekend, binubuo natin yung kulang natin. So we stay in bed kuminsan or nasa kwarto tayo for more than 10 to umaabot din ng 16 hours na natin tayo o sasabihin na lang natin kung meron tayong kasambahay, pakidalhan mo na lang ako ng pagkain sa taas. Parang gano'n, itinutulog natin. So it happens. It's a natural phenomenon na talagang yung tulog na kulang mo, ibinubuo mo during weekends na wala kang trabaho. Pero it doesn't follow na meron kang depression. So yun yung pagkakaiba rito. Kasi yung iba, ito parang palagi nilang ginagawa until it becomes a point na parang bed rotting for weekends na ganito. Para it becomes an excuse to the point na baka mamaya to cover up possibilities na meron siyang mental issues na hindi natin alam bilang magulang. Nakakalungkot din yun. Kasi usually, pag ikaw, hindi ka naman naaamin talaga, halimbawa may depression ka, di ba? Kaya nga usually daw, Doc, di ba, pag sinasabi, I feel so depressed, yung mga tao naririnig mo lagi ng gano'n, hindi talaga sila loosely depressed. using the word Pero the depression. ones who are really depressed don't really talk about it. Paano po kung halimbawa nga po nagmamanifest na po yung mga kasama namin sa bahay na may ganoong mga sintomas nga na may depression sila, anxiety sila, how do we help them? Kahit po sinasabi nila na, hindi, bed rotting lang ako. Paano po namin sila matutulungan kung nakikita na namin yung senyales? Una, kasi ang hirap para sabihin mo na gagamitin mong pananalita ay, uy, kumusta ka na? Gusto mo bang tumayo? Hindi. Parang mas maiigi siguro na, alam mo, okay lang, dito ako magstay sa kwarto mo. Parang para makatipid tayo ng kuryente, doon na lang ako mag-i-aircon sa'yo. Siyempre parang maiilang siya, tatayo yan. At tapos sabi, ba't ka ba nandito? Tapos sabi niya, alam mo kasi interesado sana akong lumabas. Kaya lang wala akong kasama. So, ang point doon, yung mga conversation nyo, does that entail yung pagkakamusta? Rather yung parang meron kang sasabihin na something interesting new, yung mai-interest siya, para sa ganun, tumayo siya dyan. Kasi parang hindi pa pwede sabihin mo na, ba't ayaw mo sumama? Hindi pa pwede. Kasi di ba ayaw na nga niya talaga dahil gusto nga niya nandiyan sa kwarto. So gusto mo, ano ba yung mga
bagong palabas dyan na pwede kong mapanood din. Halimbawa, kung nag-enjoy sa mga Netflix or yung mga ibang mga series na pinapanood na gusto niya, you try to make a certain conversation na hindi heart-to-heart ang dating. Para sa ganon, mas mamimit mo kung ano yung mga possible na needs or yung gusto ng anak mo. Kasi sometimes, yung mga batang yan, ayaw talaga ng heart-to-heart talk eh. Mas nagre-referdo parang, eto na naman kami, baka aabutin ng sermon. Di ba? Yung mga tipong mga ganon. So, mas maigi na yung ano lang, common lang na ano pinapanood mo? Pwede ko ba panoorin yan? Para sige, i-update mo nga yung app ko dahil hindi ako marunong, di ba? Ayun, Mga tipo ganun, lalo na for parents. So pero doktora, ano yan kumbaga justified ba na pwede mag-bed rotting ang mga anak natin pag may trabaho sila? Kung wala naman silang trabaho, tapos lagi silang bed rotting. Tamaditis yata yun. Tamaditis, or yun na nga, baka depression na nga. Ano ba yan? Excuse, may excuse? Kung ikaw, ang diferensya, pag ikaw ay nagtatrabaho, pwede ka mag-bed rotting dahil nga maintindihan ko, nagtatrabaho ka Monday to Friday. Pero kung wala kang trabaho, tapos araw-araw gusto mong bed rotting, parang ano na yun, no? Sintomas ba yun? Okay, dalawa lang yan. Either sabi mo, meron talagang depression or kaya naman talagang napakatindi ng apathy to the point na talagang sobrang katamaran. Pero una-una siguro sabihin mo, wala naman sigurong genetic sa atin, genetic predisposition yung katamaran sa pamilya natin dahil lahat tayo nagtatrabaho, but ikaw nandyan. Siguro pagdating sa ganyan, ikaw na magsiset ng limitations and boundaries ng anak mo. Una-una, when you talk about laziness, syempre pagdating sa ganyan, hindi pwede na all the time ganyan ang mangyayari sa buhay mo. Dahil kasi unang-una, kung gusto mo mag-bed rotting, matuto ka magtrabaho at lumipat ka ng bahay. hindi ka na dito dapat. Kasi, siyempre, una, of age ka na, tapos dapat working ka na, pero ayaw po. So, kailangan malaman kung ano ba yung problema na nagkukos nito. Ngayon, kung sa tingin mo hindi ko kayang masolusyon yan, syempre, we can look for a mental health professional para parehas tayong matulungan. Dahil ako, nag-worry ako sa kondisyon mo. Ba't ikaw hindi? Mas mag-iigil siguro isa ako ang samahan mo. Para ng mga tipong gano'n. Ito, Doc, no, alam na nga natin nga po yung mga positibo at negatibong epekto ng bed rotting sa mental health. Baka po pwede rin natin pag-usapan yung physical effects po nito because nung nakita po natin, epidemiological data shows sedentary behavior leads to lower cardiovascular risk or higher cardiovascular risk, tapos insulin resistance at pati inflammation. Ano po ang masasabi nyo dito? Para din po siguro babala din yan sa mga parang... Higa ng higa. Oo. At siguro naman, pag sinabi mong higa na higa, ang unang mamamaga dyan, mga mata. Mata? Mga mata. Pangalawa, di ba, kaya nga sa isang bedridden, talagang nabali-baliktad sila. Kasi it can cause water retention or yung edema sa mga lower and upper extremities. Kaya siguro sabihin mo gano'n, ba't gano'n? Namamaga yung mga, paa niya, yung kanyang mga legs, tapos o kaya naman there's possibility na parang dahil hindi na exercise, parang lumiliit, yung mga tipong ganon. At saka palaging masakit ang katawan. And then definitely, kung sasabihin mong bakit nagiging insulin resistant, kasi supposed to be, di ba, ang sugar dapat binaburn. Yeah. So paano ang mangyayari kung hindi man lang nakapaglakad, tumayo-tayo man lang siya during time na nandiyan siya sa loob ng kwarto. And then third, kung sinasabi mo rin naman na talagang risk for yung possibility yung mga cardio, yung mga ganun, yung mga heart. Alam mo, hindi naman siguro tanta kasi bata yung mga yan. Hindi naman talaga yung stroke. Pero baka mamaya, because lalo na sa mga kababaihan, ang stroke sa mga kababaihan, hindi nangyayari ng gabi. Hindi katulad ng mga sa lalaki, di ba? Parang pag ina-atake, sasabihin natin, gabi inatake. Oo. Ang mga babae, ina-atake usually kung kailan yung mini strokes nila nangyayari during the time ng tanghali. Kasi, di ba, dapat may nap time tayo. Sabihin natin, power nap natin 30 minutes. Pero pag nag-exceed dyan, try to make it a point na gisingin sila. Kasi kung minsan, hindi mo nakikita yung symptoms, baka mamaya yung parang biglang napikit yung kalahating mata. Yung parang gano'n. Meron na palang nangyayari ni stroke na hindi natin alam. Kasi kung minsan, napaka-asymptomatic ng mga presentation ng mini strokes for women. Wow. Naku, it's very interesting, Doktora Camille. And kami, ni Ricky, we're looking forward bed rotting this weekend. I think we deserve it.
Tama yan. Thank you very much, Dr. Camille. Always a pleasure having you on the show. Sa susunod ulit, ha? Another topic of interesting discussion. Thank you, Doc. Thank you po. Okay, thank you rin. Thank you and Have happy a nice weekend. day. Happy weekend. Thank you po. At ang oras, alas 9:02 po ng umaga. Sa aming pagbabalik ako, ito, from bed rotting, artificial intelligence na po ang pag-uusapan natin at makakausap po natin si Yusek Aboy Paraiso. Siya po yung Acting Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 9:05 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Yusek Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magandang umaga po, Yusek Aboy. Welcome back to ASPN and Happy New Year! Good morning, sir. Happy New Year, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Magandang Happy New Year also to sa mga masugid na taga-subaybay tsaka taga-pakinig niyo po. Nako, Yusek, ito, napatawag kami kasi Happy New Year nga. Parang magagandang balita ang kailangan mong i-share para sa kaalaman ng ating mga manunood at mga tagapakinig. Umpisahin na natin po dito, no, yung bakit ba na-ban itong AI Grok? Pero after a few days, a few weeks, ay naibalik na. Ano ba yung AI Grok? Siyempre kami ni Ricky, ano ito, mga artificial intelligence na sexual ang parang connotations niya. Ikaw na po magkwento, Yusek. So, Ma'am Pat, itong Grok AI to, parang ChatGPT, parang yung usual mga AI applications natin na available sa atin. So, parang ChatGPT, parang Gemini. Yung mga tools na utilize si AI para gawin yung mga trabaho natin. Okay. Ang pagkakaiba nga lang nitong Grok AI na to, pwede mo utusan yung AI to, for example, Grok, may picture ni remove the clothes. Nakakapag-generate siya ng explicit siya, deepfake siya, pero nakakapag-generate siya ng pornographic content. Ang naging worry namin, because of this capability, nakakapag-generate din siya ng child pornography na na-upload do sa mismong platform nila. Kasi itong Grok AI na to, ang sister platform nito is yung nagpo-propagate siya or parang nakatabay siya do sa X, yung dating Twitter, kasi sister company, pareho ng owners. So this AI Grok, it is a software that you download? Software application, no? Application siya na you can download na For free? For free? May free version, may premium version. Oh my. So ngayon, bakit nyo, aside from the pornographic content, ano pa mga pwede niyang gawin? Yun na nga, yung kaba nyo para paggamit sa child pornography, no? But aside from pornographic content, what else is it capable of doing? Just like other AIs naman or just like other tools. Nakakapag-generate siya ng mga codes, ng mga systems. Nakakapag-generate din siya ng mga parang deepfakes, yung naalala natin. Pero kasi parang again with these types of things, hindi siya gaano nakakabahala unless pag nagamit na talaga or pag sumampa na doon sa mga platforms at saka nagamit na sa masama. Kailangan natin tandaan, Ma'am Pat, na Ma'am Ricky, yung parati natin sasabi, pagdating sa AI, this is just a tool Ang talagang difference, whether it's used for benevolence or for something more mischievous, yun yung tao. So kailangan we have to keep that in mind, that the technology itself is not bad. Actually, may kaibigan ako, Pat, last week lang, nag-post siya. Nasa restaurant siya, may picture siya, tapos may nagpadala sa kanya, hubad na siya doon sa restaurant. Pero titignan mo, as in mukhang totoo talaga. Pero sabi nga niya, anong gagawin kong hubad na nasa loob ako ng restaurant? So pinakita niya yung before and after. Ang tanong ko po, halimbawa, ganito na nga, may malicious intent na po. Wala pa rin po ba tayong komprehensibong
AI law dito sa Pilipinas? Dahil nga, we have to move with the times, di ba? Ito nga, puro AI na, puro mga high-tech na tayo ngayon. Wala pa po bang paggalaw pagdating po sa batas? Halimbawa, bukod po sa Data Privacy Act, etc. na meron na tayo, ano pong galaw natin hinggil sa bagay na ito? Simple answer, Ma'am Ricky, no, wala pa ho. At saka, it's not a knock on the Philippines or hindi dapat sa mamanood natin. Kasi kahit ibang bansa, wala pang ganong comprehensive law when it comes to AI. Kasi nga ho, parang pinag-aaralan pa natin, ano ba talaga itong animal na AI na to? Anong gene siya, anong species siya, paano natin siya i-regulate. Even the first world countries, even the US, don't have a specific law when it comes to AI. Pero what we understand is, babalik tayo sa concept na it's just a tool na ginagamit ng mga tao, na it's just a technology na it can help you or it can destroy you. So, dapat doon na babalik. At ang talagang focus dapat is whether these technologies should be regulated or the use of the technology should be regulated and paano i-regulate yung use ng technology na yun. So how do we protect po Yusek, halimbawa nga yung mga biktima ng malicious use of the AI technology? Well, we have naman, parang in the case of Grok po, nung readily available siya sa lahat ng mga nagda-download ng app niya, pinaban natin siya dito sa Pilipinas. Tapos nung naban siya, lumapit ka agad. The very next day, lumapit ka agad si Grok. Nakipag-usap ka agad. Tapos nag-instill na siya ng safeguards. And to be fair with Grok, hindi lang naman available sa Pilipinas yan. Yung mga safeguards na yan, yung mga pinut in place nila to ensure that yung mga violative content na yan, hindi na pwedeng gawin at saka hindi na pwedeng i-post sa mga platforms nila. So, again, we're happy na because of our stand, nag-benefit hindi rin Pilipinas but other countries as well na nag-ban din sa kanya. So, Yusek, itong Grok, ito lang ba ang nakita niyong software na so far, no, who can do nga this pornographic content? And, is this something that's spreading like wildfire na sabi mo nga na, kasi napaka-bago pa itong AI na ito, no, kaya mahirap pa maglagay po ng mga regulasyon. So, do you see that this is going to be a problem moving forward? Buti nga, no, Grok took the initiative of reaching out. But the others who are more mischievous, more malicious, might capitalize on this and, start developing that kind of software and spreading it here. Well, to be fair kasi, ang danger ng Grok kasi pag yung AI mo naka-integrate sa X, i-propose mo kagad to sa ibang mga AI software na parang similarly situated by the Grok. Or huwag na lang AI software, yung mga editing software na lang. Ano pa rin naman yung editing function nila eh. The only problem is, pag halimbawa, again, inherently hindi masama ang editing mga software and functions na yan eh. For example, nagagamit sa pelikula, kaya magaganda yung mga pelikula natin, di ba kasi mga CGI, computer-generated imagery, it brings movies to life. Pero syempre, in the same vein, it can create yung mga mischievous tsaka violative contents na yan, like mga pornography na yan, tsaka So, ang inaano namin, just to answer the question straight, we're monitoring all these applications at if we see that it provides, it would endanger the Filipino people in general, we would step in and take action. Pero as much as possible, we are very careful in exercising yung regulatory functions na yan eh. So, kailangan talaga, you take it with extreme care kasi hindi na pwedeng over-regulation. Para naman tayong dispositive na parang dinumero na yung galaw ng mga kababayan natin. Or siguro dapat may babayaran kang premium or siguro dapat license ka na gumawa ng ganyan. Kunyari, ikaw ay nasa pelikula or something para yung mga tools, sabi mo nga, sa paggagamit ng mga tao yan ng mga, kung sa masama o sa mabuti nilang gagawin, correct?
Tama, Mampat, no? Tsaka, I think that's a great suggestion. Pag tinanong mo ulit kami sa ng mga mambabatas natin, Oo. pagdating dyan sa discussion sa AI, tsaka yung mga tools na yan, Oo. sabi ko may suggestion mo si Mampat. Magbigay ng premium. Naka naman. On another note, Yusek, yesterday I was po. watching the news. Tapos I caught lang the tail end. Kaya ikaw na lang, sabi ko, ba timing bukas makakausap namin si Yusek. Papakwento ko na lang. Yung pagbaba ng mga nabibiktima ng phishing, ang laki ng ibinaba. Parang from nung 2022, nung pandemya, parang 8 million. Parang ngayon, mga 600,000 plus na lang ang naloko. Tama ho ba yung narinig ko? Kayo na yung magkwento. Tama ho, Mampat. At natutuwa naman ho tayo. At saka ito, I have to credit po at saka kailangan kong magpasalamat sa mga programa katulad nyo na pinapahiram yung mga plataforma nyo at na-allow kami na kausapin yung mga kababayan natin na maging maalam sa kanila, ipaalala sa kanila ano yung mga scams out there, ano yung mga red flags, ano yung mga dapat nilang gawin at dapat yung pinapaalala sila dapat mag-report. It significantly made a difference dito sa kampanya natin against scams. Kaya pag nakikita mo yung mga kababayan natin, alam na nila pag may link na yung mga text nila, hindi na nila kiniklik. So maraming salamat to sa mga kaibigan natin sa media. No? Kasi talaga ang information sa educational campaign natin, I think that's the number one and most effective weapon that we have when it comes to scams. So yun, significantly bumabaho siya and we're aiming na mapababa siya to 5 digits by the end of 2026. So from 600,000 plus, magiging gusto mo na lang mga 90,000 plus. 90, kahit mga 50 na lang, hindi naman tayo masyadong ambisyoso. Ito yung phishing, ito yung mga via links, di ba? Na parang marami kang nakukuha, tapos click the link, gano'n. Pero yung mga, yung mga iba pang mga ways of scamming, yung mga love scam. Oo. Yung mga mag-transfer ka ng mataas pa rin ba yun o bumaba na rin po yung mga nasa scam ng ganon? Generally, bumabaho talaga siya, Ma'am Ricky. Lahat sila, when it comes to sa Pilipinas, kasi titingnan niyo yung scam, all year round, pare-pareho lang naman siya. So pag na-educate yung mga tao, na-educate sila na ano yung what to look out for, ano yung dapat nilang gawin. So, ang nagbabago lang naman, ano yung mas prevalent, ano yung mas uso . So, nung Pasko, yung shopping scam, yung delivery scam, ay malamang ito ngayong February, inasahan na natin papalo ang love scam. Ang aray ko po. Okay, oo. Yung Yusek, ito rin, curious rin ako yung sinasabi po nila na yung SIM registration, can you attribute also the decline of phishing victims and scam victims because of the SIM Registration Act? Or it's just because of people are just more aware na now. Marami na silang mga narinig o sila mismo naging biktima kaya mas cautious na sila. Itong SIM Registration Act, kayo ba, sinusulong nyo ba na i-reforma pa rin, ayusin pa rin natin? Ano na po? Tama ho, we have to give credit where credit is due. Nung una po talaga may epekto talaga yung SIM card registration law na yan because medyo natakot yung mga tao na mang-scam, yung lalo yung mga scammers, yung mga local scammers natin, yung mga kababayan natin because nung una akala mo wala yung anonymity. But again, as time goes by, nakita natin may mga pagkukulang yung batas at sinusulong pa rin natin, Mampat, na mabago yung batas. Kasi unang-una, kailangan natin na ipaigtingin yung enforcement nito kasi medyo hindi natatakot yung mga kababayan natin magbenta ng mga SIM cards nila kahit pre-registered. So dahil sa naiintindihan natin iba dahil sa kahirapan but it's still wrong. At pangalawa, yung the ability to register fictitious credentials. Yes. Kasi nga sobrang dami ng mga ID na pwede mong gamitin para doon sa SIM card registration. No? So, ang inaano natin na parang even school IDs, even mga work IDs, pwede mong gamitin to register your SIM card. So, pinupush natin na National ID. Oo, yung mga national ID natin para single source of truth. At least the validation part. Halimbawa, pwede ka mag-register gamit yung mga IDs nung binanggit nung sa unang iteration ng SIM card registration. No? Pero after 30 days or 60 days,
kailangan mong i-revalidate na yan using the national ID para ma-promote natin yung national ID and ma-ensure natin na totoo yung credentials na pinasok mo noong umpisa pa lang. And third, siguro parang yung mga pagbabago na gusto nating tingnan para sa revision ng SIM card registration law, nag-evolve na ho yung technology kasi yung mga scammers wala na rin doon sa text tsaka sa calls na regular text and calls. Andun na ho sa mga over-the-top services kasi yung Viber, andyan, si WhatsApp, si Messenger. So we have to look at that and we have to somehow consider that technology has evolved na kailangan maabot din natin yung technology na yun. Ako lang siguro, let me jump on that, no, Okay, Papi and go ahead. Yusek, ano? Kasi, sabi nyo nga po, itong SIM registration, nakatulong. We want to give it the benefit of the doubt. Although sa ibang bansa na nag-umpisa niyan, nakita nila long term it's not really that effective. Pero bukod po dyan, hindi na po kasi kailangan minsan, Patpi, na-discover ko to recently. Actually, last year pa, I'm sure si Yusek alam ito, pwede ka na mag-clone ng SIM. So, hindi mo kailangan yung mismong SIM. May mga software na po kasi, Yusek, ano, na halimbawa pwede ka mag-send the message na anonymously using your laptop. Sabi nga natin, nag-evolve in technology. Nakabantay po ba tayo dyan? Tama ho, no? Pero at the heart of it, even if you clone the SIM, makikita natin yung kung kanino nakaregister yung SIM. At matatanong natin if there was an opportunity, if there was ever an opportunity na ma-clone yung SIM niya, or naibenta niya ba, or siya mismo yung nag-clone ng SIM niya using the laptop. Kasi ang goal ho talaga ng SIM card registration law is to take away the anonymity nung nagsisend na yun. So, even if, halimbawa ho, and we acknowledge the fact na may nananakawan na SIM, ano? At may nagbebenta na SIM. Pero at the very heart of it, makikita natin, may magkakaroon tayo ng starting point doon sa investigasyon natin, dahil nanakaw ba yan? Titignan natin saan yung opportunity na nanakaw yan or binentang ba yan, kanino yung binenta yan. So matitrace natin and eventually lead us doon sa totoong perpetrators. Let me correct myself, Yusek. Hindi mo na pala kailangan ng SIM card. Hindi mo kailangan ng number because I personally saw how it was done. Ano na lang, secret na lang bakit. Pero nakita ko pa paano ginawa. They just have to log in a certain website, tapos gagamit po sila ng random numbers. Ito po ba, nakabantay na po ba, nabalitaan na po ba natin yan? Nakikita din ho natin yan. Kaya nga pinaghihigpit natin yung mga telcos. Ang tawag yung dito, it's a form of yung mga IMSI catchers natin, yung International Mobile Subscribers Identification Catcher. So parang same technology ini-employ niya na parang hina-hijack niya yung signal, hina-hijack niya yung mga subscriber identification ng mga phones natin. Tapos nagbabato sila ng sarili nila signal. So we're trying to solve that problem as well by sunsetting. Yun yung i-retire na natin 2G tsaka 3G technology para kasi doon sila naglalagay. Pag na-sunset na natin or natanggal na natin yan, I think kontrolado na ng mga telcos yung totoong mga signal na pwedeng pumasok as form of in the form of your text messages na hindi na mangyayari yung sasabi ni Ma'am Nikki na parang ma-hijack yung mga mobile numbers na yan at magagamit sa scams. So again, syempre, nawala ako sa pinag-uusapan ninyo, hindi ko ma-imagine. But you know, what I just caught is, so far, ito yung mga gumagamit nitong mga international catchers na ito sa lower end, sa 2G, 3G. So dapat talaga mag-upgrade na tayo sa 5G. Di ba? Actually, medyo hindi malinaw sa akin yan. I'm sure sa mga kababayan din natin. Ano po ba yung pagkakaiba ng 2G, 3G, tsaka 5G? 5G LTE? Ano nga? Sige nga. Ito yung mga signal waves na for example, nung umpisa yung mga phones natin. Analog. Yung mga 2G, 3G, 2G nagsimula talaga ho yan. So even now, ginagamit pa rin natin yung 2G, yung mga bank tellers, yung mga points, yung mga POS na service, yung POS na yung ginagamit to para doon sa mga payment services natin, yan gumagamit pa ho niya. Tapos yung 3G, medyo lumakas yung mga signal natin, ganyan yung 4G, 5G. So these are signal wavelengths na that allow us to, pag halimbawa kasi yung 2G, pang analog lang yan 2G, 3G. Pag nung nag-3G tayo, medyo may pang-internet yan pero hindi masyadong mabilis yan. Yung 4G, nas maraming ng capability smartphone natin,
kailangan lumipat na naman tayo doon sa mas yung G is kasi is gigs, gigabytes. Gigs, So yun yung parang capability ng signal wavelength na yun to accommodate more computing power. Okay. So yun. Nako, talagang high-tech na high-tech. Ang phone ko ba, 5G na yata? Tama ba yun? Dapat ba 5G? Or nasa 6G na ba 5G, tayo? Wow, nagsimula tayo 4G, LTE, 5G, gano'n na ho yung mga phones natin. Okay. Nako, Yusek. Siyempre, ayan, as usual, marami kaming natutunan sa iyo. Although parang na-nosebleed ako dun sa mga terminology. Thank you very much, Yusek Aboy, Thank for you, your sir. time sa susunod ulit, ha? Thank you, sir. No, kayo pa ho ba? Nanginginig pa. Maraming salamat. Good morning po. Okay, thank you At very meron kang much. suggestion kay Yusek Oo nga, at ibibring bigyan up ng niya premium yan. Sampa ng premium mga magda-download ng mga na pwedeng gumawa ng mga mischief. Ayan. Thank you very much, Yusek Aboy Paraiso ulit. Thank you. At ang oras, alas 9:25 na po ng umaga. Samantalang Patpi sa Malacanang, natanong si Undersecretary Claire Castro kung may pag-aari nga ba si Pangulong Marcos sa Forbes Park sa Makati. Ang tanong ay lumutang kasunod ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng isang mansyon sa number 30 Tamarins Road, Forbes Park na iniuugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez. Subalit, ano nga ba ang Forbes Park at sino ba si Forbes na pinagmula ng pangalang ito? Si Forbes. Forbes. Narito po ang ASPN. Alamin saan pinagmulan niyan. Isa ang City of Makati sa 16 na syudad at isang munisipalidad na bumubuo sa National Capital Region o NCR na kilala rin bilang Metropolitan Manila o Metro Manila. Malayo na nga ang narating ng Metro Manila pagdating sa progreso. Pero nananatiling malalim ang ambag nito sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Isa na riyan ang syudad ng Makati. Dito matatagpuan ang kauna-unahang gated subdivision sa Pilipinas na kilala bilang tahanan ng mga pinakamayayamang Pilipino. Ito ang Forbes Park. Pero bago pa man tawagin itong Forbes Park, dati itong sakahan noong 1800s. Noong 1851, binili ng pamilyang Rojas Zobel Ayala ang 1,000 ektaryang lupa sa Hacienda San Pedro de Makati na ngayon ay bahagi na ng Makati City. Alam niyo ba kung bakit Forbes Park ang pangalan ng lugar na ito? Ang Forbes Park ay ipinangalan kay William Cameron Forbes, isang Amerikano at dating Governor General ng Pilipinas noong 1909 hanggang 1913. Bilang Gobernador General, pinagtuunan niya ng pansin ang infrastruktura ng bansa. Isa sa kanyang pinakatanyag na proyekto ang pag-develop ng Baguio bilang summer capital na idinsenyo ng arkitektong si Daniel Burnham. Noong 1919, itinatag niya ang Manila Polo Club, ang kauna-unahang polo club sa bansa na pangunahing tinatangkilik ng mga mayayaman at elitista. Matapos ang ikalawang digmaan noong 1945, ang lupa na kinatatayuan ng Forbes Park ngayon ay bunga ng urban plan na pinangunahan ng Ayala. Pinangalanan ito na Forbes Park bilang pagkilala sa malaking ambag ni Governor General William Cameron Forbes sa bansa. Sa ngayon, kapag may property ka sa Forbes Park, otomatikong itinuturing kang isa sa mga big shot. Marami kasing naninirahan dito ay ang mga top executives, tycoons, artista at politiko. At kahit na ang Forbes Park ay kilala sa karangyaan, nakatutok din ang mga mata ng publiko sa mga kwento ng kontrobersiya na nagmumula sa mga eksklusibong gated community na ito. Kamakailan ibinunyag ni Interior Secretary Remulla na nagtatayo ng bahay sa Forbes Park si Zaldico, ang dating Ako Bicol Party List representative. Ang bahay umano ay may 5 palapag na basement na gagamitin para itago ang malalaking halaga ng pera. Itinanggi ang paratang na ito ng kampo ni Zaldico. Samantala, itinanggi rin ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang mga ulat na umano'y ginamit ang mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya bilang dami sa pagbili ng ari-arian sa mamahaling subdivision sa Makati. Sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon,
Tinukoy ni Curly ang mga mambabatas kabilang sina Romualdez at Saldico na umano'y nakatanggap ng 10 hanggang 25% na komisyon sa bawat proyekto ng flood control na ipinagkaloob sa kanilang mga kumpanya. Kontrobersiya man o intriga, mananatili pa rin ang Forbes Park bilang Beverly Hills ng Maynila, isang lugar na sumasalamin sa kayamanan at kapangyarihan. At ang oras, alas 9:29. So kung kayo po ay nakatira sa Forbes Park, alam niyo na kung saan nagmula ang Forbes Park. Ika nga sa Tagalog, sa Forbes. Sa Forbes O, di ba? Dahil nga kaya Governor Forbes. At magbabalik po ang ASPN, makakausap po natin si Hannibal Camua, ang Executive Director po ng PBED, Philippine Business for Education, para pag-usapan natin itong senior high school program na gusto nilang bawasan ng mga subject. Parang 5 na lang. Parang sa basic education, di ba? Parang nagtanggal na sila ng mga subject kasi parang masyadong marami na... Paunti naman ng paunti. Oo nga. Dinagdagan nga yung taon, inuntian naman yung mga subjects. O di Kasi sana nga, tinuloy-tuloy na lang na walang marami SHS. nga sa ating mga kabataan, ano ba sila? Stressed. Hindi stress, yung what they were saying, fundamentally illiterate. Yung di ba? Yung mga nakakabasa pero hindi naman nila naiintindihan. O yung mga iba, talagang completely hindi nila naiintindihan. So pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras, alas 9:32 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Bal Camua, ang ating Executive Director po mula po sa Philippine Business for Education or PBED. Good morning, Bal! Welcome back to ESPN and Happy New Year! Good morning, sir. Yes, good morning, ma'am. And thank you for having me again. Happy New Year to all your viewers. Okay. Excited to take this discussion. Yes, of course. Ito na to. Happy New Year ba talaga, lalo na para sa ating senior high school dahil daw may balak ang EDCOM 2 na bawasan daw yung mga subjects sa mga senior high school students dahil ang dami-dami daw mga elective subjects. Kailangan daw bawasan dahil nga itong ating mga estudyante. Unfortunately, marami po, when we had Congressman Roman Romulo sa basic education, maraming hanapan na functional, literacy, at saka basically illiterate. Does this also follow for our senior high school students? Is that the reason why we are going to declutter or we're going to reform the senior high school program? Because ang pinagmulan po nitong usapin sa, let's say, sa pagbawas ng mga core subjects po, ma'am, particularly from the findings, of course, of studies, particularly done by EDCOM 2 na congested yung senior high school curriculum. So this is one of the efforts to really look at the curriculum and see kung saan siya pwedeng ma-decongest. And basically also to address that there are some subjects na nagkakaroon ng, let's say, overlaps kapag nag-proceed sa college on general education. So kami sa PBED, ma'am, we welcome such reforms, particularly as long as the reforms are actually done right and intentionally. So itong efforts to decongest the senior high school curriculum ay merong pilot na po ito this school year. Pinapilot na po ito ng DepEd. Basically, around 700 to 800 schools voluntarily participated in the pilot. And then, by next year, I think, it would be a full swing implementation of this revised senior high school curriculum with decongested na yung curriculum ng senior high school. Kasi yes. I just wanted to mention this, Bal. I was reading the papers today and ito nga, the headline is DepEd tackles learners declining proficiency. It says here, which is very bothersome. By the time they reach high school, these rates decline dramatically with only 1.36% reaching at least proficient in grade 10 and 0.4% at least proficient by grade 12. So parang we start out, hindi na nga maganda yung ating mga numbers, by approximately 70% of learners daw continue to struggle with foundational skills at grade 3. So talagang pababa yung quality ng education natin. Imagine 0.4% ang proficiency na lang pagdating sa grade 12.
Ano pang natututunan nila? What does that mean? Yeah, Oo. and that's the problem, ma'am, because as what we've been stressing and emphasizing for the longest time, kung ang foundational skills of literacy and numeracy ay mahina Yeah. no, at the early grades, at pinoprogress yung learner, pinoprogress lang siya or pinopromote siya to higher grades, no, to higher levels, then po magkakaproblema. And that study or that research actually shows yung mababang proficiency levels as they progress into higher levels, at then almost negligible yung proficiency level pagdating sa Parang higher grades, no? Oo, parang mali yung paggamit mo ng pag-progress, parang regress ang nangyayari sa kanila eh. 'Di ba? Kasi ito before Ricky asks her question, I just want to let people know, no, the study shows that only 14 in every 1,000 students at grade 10 and 4 in every 1,000 students at grade 12 can demonstrate skills such as problem solving, managing and communicating information, and analyzing and evaluating data to create or formulate ideas. This is so pathetic, ha? Napakaliit na Wow, bilang. 14 every 1,000 students, grade 10. And 4 in every 1,000 at grade 12. Oh my gosh, ang layo. Okay. Nakakalungkot po yan, ma'am, no? Hindi lang nakakalungkot, nakakaiyak. At kung ako ay nanay, maglulupasay na ako kung kasama yung anak ko dito sa ganitong porsyento. I agree, ma'am. Nakakalungkot, nakakapanlumo. Kasi basically, itong mga skills na sinasabi or that is actually required at, let's say, grade 10 and above. Let's say, yung problem solving, communication, managing, analyzing, higher level skills yan. So basically, kailangan matatag or malakas yung foundational. Yes. Yung foundational skills, yung literacy, yung numeracy, yung communication, bago ka makapag-proceed sa higher level. So, kung mahina kung mahina nga po ang foundational skills sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pagbibilang, talaga pong bababa ang proficiency habang tumataas sila sa grade levels, because higher level thinking or higher level skills na po yung hinihingi sa mas matataas na grade level. So doon po nagkakaproblema sa foundational skills. And that's also the reason, ma'am, if I may just add, na kailangan ng decongestion also in the curriculum to focus on foundational skills very early, from at least from kinder until grade 3. Foundational skills talaga dapat yung pinupukpok sa mga bata. Para pag-progress nila at habang tumataas sila sa grade level, let's say grade 4 up to grade 10, higher level skills na po yung kanilang nakuhold, no? Yung nasasanay sa kanila. Kasi nga po, okay na yung kanilang foundational skills. Pero kapag mahina ang foundational skills, diyan po talaga mag-uumpisa yung problema. Correct. Okay, siguro dito sa tanong nga ni Patpi, nagtataka po ako ngayon, ito po ba ay itong downward trend po ba ay bago lamang o matagal na pong ganyan? Kasi parang ngayon ko lang naulinigan nga na 14 out of 1,000 among the students sa grade 10 ang talaga may mga skills na kailangan for them to be promoted supposedly to the another level. Matagal na po ba ito nangyayari or is this a new trend po sa mga kabataan ngayon? At kung ito ay ngayon lang nangyayari, ano po yung nakikita niyo mga factors? Ma'am Ricky, I would say that ngayon lang siya lumabas kasi ngayon lang nagkaroon siguro ng masusing pag-aaral. At ito ay dahil na rin po sa function ng EDCOM, no? Pero kami sa PBED, sinasabi namin na ito ay patunay na meron talagang krisis sa pagkatuto or learning crisis dito sa ating bansa. Na ngayon lang It has po been ba yan? occurring for the longest time. Longest time na yan. Alam na natin po ito, basically, na yung mga performance po natin sa international assessment, katulad ng PISA, ng CPLM, ng TIMSS, nangungulelat po tayo palagi. So, at tapos, nadadagdagan pa yan because these issues are being compounded because of, let's say, yung recurring problems and concerns natin about shortage of classrooms, shortage of teachers, yung mga libro. So, all of this actually compounds the issue. So to answer your question, Ma'am Ricky, I would say, and I think that this problem has long been occurring because also of the practice of mass promotion.
Pero ngayon lang po talaga nagkakaroon ng acknowledgement ng problema. And for me, that's a good thing. Kailangan, para ma-solve yung problem, kailangan muna Identify magkaroon muna. ng acknowledgement. Aaminin natin na talagang may Acceptance. problema. Face the Yes, problem. yes. Oo, may Diba? acceptance. So, Bal, ito, no, decongesting the curriculum. Let's strip it off of all the unnecessary subjects, sabihin natin. What are the 5 core subjects? Kasi, sabi ko nga kay Ricky, nung panahon ko, parang nung high school, ang dami kong subject eh. Ngayon ba, ano na lang ba ang mga nakikita natin, kakayanin ng ating mga kabataan para naman tumaas rin yung kanilang literacy competence. Mas naintindihan nila. Yung utak ba nila baka 90% kasi nasa social media, 10% lang ang kanilang focus pagdating sa pag-aaral. So, if we're going to decongest it, what do you think are the 5 subjects that is essential for their competence and for their educational growth? Pampat, titingnan natin ito na yung nung inintroduce ng DepEd yung pagpapilot nitong streamlined na and improved senior high school program na pinapilot nga ngayong itong school year. Maraming aspeto yan. So number 1, it reduces the senior high school tracks from 4 to 2. Di ba? Napag-usapan po yun. Tatanggalin yung STEM track, yung UMS, yung GASO, and so magiging academic track and then tech pro track na lang, particularly for technical vocational. So yun, from 4 tracks to 2. And then, as what yung dinidiscuss natin ngayon, ay magkakaroon ng reduction sa core subjects from the original 15 now to 5. Yung 5 po na core subjects na yon, as this was presented to us, no, sa pagkakaalam namin, nung present ito ng DepEd, yung revised senior high school curriculum, the 5 proposed core subjects include effective communication, life skills, general mathematics, general science, and then kasaysayan ng lipunang History. Pilipino. So, yes, or social studies, social science. So, and this is also aligned. Itong 5 core subjects na to is aligned doon sa mga general education subjects na kukunin nila kapag nag-proceed sila sa college. So, it would also prepare them pag nag-proceed sila sa college to take this general education subjects. By decongesting na 5 core subjects, from 15 naging 5, it also allows for learner choice and flexibility. Kasi magkakaroon po ng pagpipili kung ng electives. No? May electives po, let's say, on academics, on tech pro, and then for field exposure or field experience. So, it emphasizes actually itong pagre-revise or itong pag-strengthen ng senior high school curriculum, nagbibigyan din po ng Choice. empowerment or choice yung ating mga learners sa kanilang mga electives. No? So I think, again, as what I've said, if done right, and then, at ang gusto ko pang i-emphasize dito is, kailangan din po prepared ang ating mga guro to implement the revised or the strengthened curriculum. So dapat, very early on, dapat kung i-full swing implementation ito by next school year, yung mga senior high school teachers natin should be trained already to implement this strengthened curriculum. My question is, Bal, talagang umabot ba ng 15 subjects? Parang OA naman yata yung 15 subjects. Parang, did there really come a time wherein a senior high school student had to tackle 15 subjects? That's really overwhelming. Ilang oras ka na sa eskwela noon? Kung sabihin natin 45 minutes, 40 minutes ang isang subject. Tapos, ganun ba't dumami? Ano yung mga subjects na yun? Yung 15 subjects naman, ma'am, ito po ay doon sa yung current, no, na senior high school Science, core math. subjects. 15 po yun, and then it would be taken during the span of course of 2 years from grade 11 until grade 12. Pero tama po kayo, masyadong madami po yung 15 na yun. And then, as what I've said, may mga certain overlap. So let's say, for example, there's a subject for oral communication, reading, and then writing skills, which, again, kung titingnan natin, somehow related. So actually, can be fused into one, which is what
they did. Ginawa nilang effective communication or may mabisang komunikasyon as one core subject. So meron pang 21st century literature of the Philippines and the world. So ang dami, 15. So that's the reason why there's that need talaga. And then studies have shown that the curriculum is really congested. And hence, kailangan talaga nating mag-streamline at mag-decongest para magkaroon ng focus sa pagkatuto on sa mga kabataan, especially prepare them for the real world of work kapag nasa senior high school na sila. Ayan na nga, jumping off from that, Bal, no? May labas naman na datos yung PSA, Philippine Statistics Authority, na mataas pa rin yung underemployment and unemployment among the youth. So, kahit na nagkaroon na tayo ng senior high school the past years, ano pa ba yung mga specific skills na kumbaga maibibigay ng senior high school sa mga estudyante? May nakikita ka pa rin ba na value add nito? O hindi ba pwedeng i-compress na lang dun sa dati? Na panahon naman natin dati, kami ni Patpi, alam mo hanggang 4th year high school, pero parang ayos naman. Or ano pa ba yung benefits nitong pagdadagdag ka na 2 pang taon dahil dagdag din yan sa gastos ng mga magulang no? Tsaka pero kung ganito nga, ang epekto, ang datos pa rin na nagpapakita na wala namang improvement. Kulelat pa rin ng Pilipinong estudyante. Bumaba pa nga yung employment para sa mga kabataan. Failure ba ang K-12? So ano pa? Ano ba yung makukuha pa nating benepisyo dito? On the K-12, no, the additional 2 years is actually number 1, no? To align to global standards. Yes. Kasi nung time na nag-shift tayo from K-10 to K-12, tayo na lang isa sa dalawa. Ang Pilipinas ay isa sa 2 bansa sa buong mundo na naiwan sa pag-shift to K-12. So ngayon na nasa K-12 na po tayo, it gives us roughly, including college, 16 years of education. It applies to the global standards. No? And particularly also the additional 2 years. The argument to that is very basic. Alam naman natin po na, again, as what I've said, with the current education or learning crisis that we have, having additional 2 years actually gives us the chance to remediate yung mga pagkukulang, no? Or yung mga hindi yes, exactly, to catch up. But then tama naman po yung mga agam-agam at yung mga kritisismo sa K-12 na may mga graduates ng K-12 na hindi talaga job or employment ready. And that's the reason why kasama po yan dito sa Strengthened Senior High School Curriculum ay yung pag-a-align din po on employability. Yes. Because the current Senior High School Curriculum dapat NC1 or NC2 ang pinakamataas, I think. And then based din po sa deliberation at sa research ng EDCOM na yung NC2 actually does not really mean employment ready ka. It's in some sorts because it says that kailangan mo pa ng general supervision sa pagtatrabaho. So there's also an alignment between DepEd and also by TESDA who manages the TVET portion, the TechVoc version, to actually put in higher level skills doon sa senior high school. Such as Let's say, ano for po? example, magiging NC3 na po yan, especially, no? Pwedeng mag-result to NC3 so that pag graduate nila ng senior high school, it means that they are actually ready for employment. And then in this case, ganun nga po, walang ready sila for employment, and hence supervision-wise is that they can work independently, no? With little to no supervision. So nandoon po yung alignment po na ginagawa ng DepEd at ng TESDA in terms of employability of our senior high school students. So these are necessary reforms na ginagawa po ng ating education agencies to really make sure that our senior high school students are quality graduates and they can get employment right after graduating. Okay. So Bal, just to clarify, I got interested dun sa sinabi mo na yung dating 4 tracks kasi yung mga anak ko nag-STEM umabot sila dun sa STEM di ba? So science, humanities and all that, parang may mga ganon. So sabi mo nga, ipapalitan na yan, 2 tracks na lang, the academic track and then yung TechVoc.
So, Yes. yung TechVoc, I am assuming ito yung, siguro ito yung mga estudyante na baka mahirapan makapasok ng kolehiyo dahil either hindi talaga, kumbaga, hindi sapat yung kanilang kaalaman or gusto nilang dumiretso na sa pagtatrabaho. Paano ito ma-enhance itong TechVoc? Anong mga technical, vocational skills ang nakikita nilang appropriate naman para dito sa mga nasa senior high school? Kasi you're talking about 17-year-old and 18-year-old eh. So, are they really capable of already handling itong mga technical and vocational skills? I would imagine kasi Yeah. ano yan eh, di ba? Medyo makina na yung mga anuhin mo eh. Actually, Pat Pig, that's why I asked si Bal kanina yung previous question ko. Kasi one of the factors pala kung bakit mataas yung unemployability ngayon ng mga kabataan after SHS, there's a skills mismatch. Yeah. So, again, going back to your question nga, di ba? Ano ba talaga yung skills, specific skills na kulang? So, ma'am, in terms of employability or doon sa may Tech Pro track, so number one dyan, because particularly as well, tayo sa Pilipinas, mataas pa din yung production natin or like driver ng economy natin, yung agriculture and fishery. So, part po yan, no? Nandyan po yung pag-enhance ng agriculture and fishery skills. ICT is also very in demand and also economic driver. So that's one sector wherein our senior high school students can actually build their skills on so that they can get employed right after graduating. There's also industrial arts. And also because nandun na rin po yung enterprise-based education and training eh. Yeah. So it also enhances yung chances, no? It increases the chances of our learners to be hired because they are exposed to real work at the industry through the industry-based enterprise-based education and training or EBET na naisabatas din I think more than a year ago. So all these necessary reforms, as what I've said, na has been done in the span of, let's say, the past 3 years actually contribute to that producing that greater employability for our senior high school students. Pero tama po, no? Meron din po talaga na mga industries na ang kailangan talaga nila ay mga graduates ng college, no? Yeah. And that's also the reason why this strengthened senior high school curriculum will also build on stackability, no? Na pwede mong ipagpatong-patong yung skills mo. Additional na lang as you grow along. So you can just get more certifications, additional certifications as you can progress, no? Pwede kang mag-progress into higher levels of learning. Yan naman po ay covered ng ating Philippine Qualifications Framework or ng PQF. May mga levels din po yan. So that's actually part of the reforms. And as what I've said, itong mga reforma na to, habang ginagawa ito, these reforms do not happen overnight. And the results of this, actually, it would take quite a Number of years period na of naman. time, Yeah. matter of years to see if it will be effective or not. But what we are seeing, kami sa PIBAD nakikita natin that as long as these reforms are actually done right and we are intentional about this and we can sustain these reforms outside of, let's say, the terms of our politicians, ay talaga makikita natin yung significant improvements. We hope to see the significant improvements as long as these reforms are actually sustained. Nako, okay. We are going to be hopeful again. We will try. Kasi parang nangyayari dito, education is trial and error eh. Parang kawawa at the expense of the children. No, imbis na we are progressing, we are regressing, unfortunately. Siguro ako lang, Pat, kasi si Mishka, yung bunso ko po, magsi-senior high na next year. May nakikita ka ba, Bal, na implementation, actually, date of implementation nito? So what we are, from the last, let's say, updates from DepEd on the implementation of the strengthened senior high school curriculum. So as what I've said, they are piloting it now. No? In some Pinapilot schools, ngayon. And from the results of the pilot, there would be some enhancements at adjustment from that. So they are actually looking to implement the strengthened senior high school program en masse, no?
implement it by the next school year. So, next school year, yung mga 2026. incoming natin na grade 11 by next school year, sila po yung Mararamdaman na. magiging Guinea pigs unang na naman. batch ng senior high school. Sila na naman yung magiging guinea pig. Maraming salamat, Bal, and always a pleasure. Very Thank you. educational. Yes, maraming salamat, Ma'am Patty, Ma'am Ricky, maraming salamat po. Ayan po, si Ginoong Bal Camo, ang Executive Director po ng PBED. At ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. Alamin natin po ang damdamin ng ating mga kababayan po sa ating question of the day. Ano nga ba ang bed rotting at bakit ito sumikat sa mga Gen Z? ASPN, ang sambayanan, pinusan natin. Panoorin po natin ito. Usually for me, yung bed rotting, it is unmodern na ginagawa ng mga generations natin ngayon na magdamag na nakahiga sa higaan while still doing low efforts thing like pag-i-scroll sa FB and pakikinig ng music mostly para magpahinga, but also meron din itong negative effects sa atin. Nag-music lang ako sa kwarto ko and minsan nakikipaglaro sa mga hayop ng mga pusa ko. And pag minsan naman nag-play ako ng online games para mawala yung stress ko. Ang ginagawa ko is watching movie, tapos nag-unwind po ako, and learn new dance po. Ang oras, huwag sayangin. Ang oras ay mahalaga. Kung pabanjing-banjing ka, walang mangyayari sa'yo maghapon. Simula nung bata pa ako, siguro mga pagpalagay ko grade 6. Kasi siyempre, mas matandaan ko na yun. Yun ang naririnig ko talaga sa mga matatanda na, pag nagalit, anong ginagawa mo dyan? Milata ka na naman dyan. Sanay ako sa trabaho, kaya nasa isip ko talaga, kahit sa eskwelahan, tatanungin ka ng teacher, anong motto mo? Time is gold. Basta ako, looking forward ako, bed rotting. At bago kami magpaalam, naku, nandito yung pinakapoging ahente. Ano kinakalakal niya ngayon? Ano kinakalakal niya? Si Kaloy, nagsisip-sip sa nanay niya, Mommy Baby! Baby De Leon po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapanood ng ASPN. Ang anak niyo po, napakakulit at Napakasipag. At napakasipsip. Oo, at maraming pera yan, maraming komisyon. Ako naman, syempre, speaking of parents, gusto kong batiyan ang the best father-in-law, Chuck Matay. Papa Chuck, happy birthday! I love you. Father-in-law mo yun. Parang kaedaran ko lahat si Chuck at saka si Boo. Mami Pat. Hi, si Boo in church. Boo, hi. I hope you're watching. With Chuck, long time no see. I hope all is well. Okay. See you later, Papa. Anyway, dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Kaya sa bawat issue na papanahon, party kayo ng diskusyon. At umaasa kaming bukod po sa impormasyon, ay may nakuha rin kayong inspirasyon sa ating talakayan ngayong umaga. Dahil minsan, sapat na ito para magbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Kaya tumutok ulit kayo sa Lunes dito sa Ano sa palagay nyo? Susunod po, ang Kada Umaga Girls! At 9:30 po ng gabi, abata ng Advent International dito lang sa Net 25. Happy weekend, everybody! Happy weekend! Mag-bed rotting tayong lahat!